Panginoon, maraming salamat sa oras na ito na kami, Lord, ay patuloy mong samahan, patuloy mong tulungan ang bawat sa amin, God. Lord, ikaw magpaunawa sa bawat salita mo na, Lord, na maririnig namin na ikaw, Lord, God, na makakilala sa bawat sa kanila, Panginoon. At Lord, dalangin ko, Panginoon, na samahan mo ko, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Malutin mo ako ng iyong pangyarihan dugo, Panginoon. Lord, alam mo, Panginoon, na kulang ang kaalaman ko, Panginoon. Kulang ang karanasan ko, Panginoon. Kundi, Lord, ikaw, Lord God, ang pupuno sa akin. Ikaw ang magbibigay, Panginoon, ng kapayagan ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Ikaw ang kumilos sa oras na ito. Ikaw ang siyang maghipo sa bawat isa. Ikaw, Panginoon. Ikaw ang itaas, Panginoon. Ikaw ang may taas sa oras na ito. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ang pagpalain mo ang iyong salita, Panginoon, na ito, Panginoon, ay magiging pati ng buhay namin, Panginoon. Na Lord, ito, Panginoon, ay maalala namin sa bawat buhay namin, God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At ibinabalik namin sa iyo ang matamis na kulit parangal. In Jesus' name, Amen. Pumalagpak po ang anak, Panginoon. Buksan po natin sa Marcos 3, verse 13 hanggang 15. May Biblia po, Marcos 3, verse 13 hanggang 15. Opo na po na. Ang sabi po dito, pagkatapos ay umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na mga tinawag niya mga apostol upang maging kasama-kasama niya, subuin, pangaral at bigyan ng kapangyarihan magpalayas sa mga demonyo. Sino po yung gusto magiging alagad ni Kristo? Itaas po yung kamay. Sabi mo sa katabi, totoo ba yan? Kaya nyo ba? Ayan. Ako po nung bago ako nakilala sa Panginoon, hindi ko po pinangarap na magiging isang lingkod ng Panginoon. Ako po ay nangarap nung estudyante ako, nangarap ako na sabi ko, mag-aaral ako para pag makatapos ako, gusto ko magiging sundalo. Pero dahil hindi ako nakapag-aral, tinawag ako ng Diyos, tinawag ako ng Panginoon para sa isang gawain na katulad nito na hindi ko akalain na ganito yung mararating ko. Kaya gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang Panginoon po walang pinipili kahit sino ka pa man, kahit wala kang pinag-aralan o mataas yung pinag-aralan mo, mahirap ka man o mayaman. Pero ang Diyos, tingnan nyo ang ginawa ng Diyos sa proseso kung paano kayo tinawag bilang isang mga alagad. Nung time na nag-evangelism kami dun sa inyo, nung time na kayo yung mga kapitbahay nyo nakarinig ng salita ng Diyos, doon pa lamang po, tinawag na kayo ng Panginoon. Kayo ang lumapit, pilano ng Diyos, na kayo ay lumapit sa Kanya. Pilano ng Diyos, na kayo ay mapa sa Kanya. Hindi kayo ang naghanap sa Panginoon, kundi ang Diyos ang pumili sa inyo. Basahin po natin sa John, chapter 15, verse 16. Sabi po dito, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y lumayo at mamunga at manatili sa kanyang bunga. Yun nga po, sinabi ko na hindi kayo ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa inyo. Nung time na kayo'y nakikinig na salita ng Diyos, nung time na kayo'y nakaupo lang dyan, hindi nyo alam na hihingi po kayo ng Diyos. Hindi nyo alam na ang Diyos ay nangungusap sa inyo na ikaw wala isang magiging alagad ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Ako nung unang makilala ko ang Panginoon, ibang klase yung ginawa sa akin. Kasi invite lamang po ako na sabi, sumama ka sa akin, may papakilala ko sa iyo, mga kaibigan, marami kong kaibigan doon. May babae doon, may babae daw. May babae doon, may mga lalaki. Kung gusto mo humanap ng kaibigan, nandun marami kong kaibigan. Pero yung nung sumama ko, tingnan nyo pa, nagsinungaling pa sa akin. Pero yung pagsinungaling na yun ang ginawang paraan ng Panginoon para makakilala ko sa Kanya. Ganito nung sumama ko sa isang tao, hinarap ako sa isang pastor. Ganito sabi, alam nyo ba kung bakit pinahirapan si Kristo?
Sabi ko, sinagot ko naman siya. Sabi ko para sa aking kasalanan. Ngayon, hanggang sa nag-usap-usap na kami ng isang pastor, hanggang sa pinaliwanag niya sa akin yung salita ng Diyos. Pero hindi ko siya maunawaan kung anong pinagsasabi niya. Tandaan niyo ito, hindi ko naunawaan kung anong pinagsasabi niya. Pero nung time na pinag-pray niya ako, tinatanggap niya ako sa Panginoon, hindi ko naramdaman na lumuluha ng aking mga mata. Alam ko po sa inyo, mayroong mga nakakaranas ng ganito. Mayroong nakakaranas ng paghipo ng Panginoon sa puso nyo. Mayroong nakakaranas habang umupo ka, lumuluha ka. Habang nakaupo ka, hinihipo ka ng Panginoon. Anak, tinatawag kita. Hinihilan kita bilang isang anak ko, bilang isang alagad ko. Ano ba? Ito yung una, yung pagtawag. Nung pagtawag sa tao para magiging isang alagad. Pagkalawa po, tinawag ka para sa isang relasyon. Bakit po? Pag kayo nakikinig ng salita ng Diyos, pag kayo nananalangin, isang relasyon sa Diyos na nakikiusap ka sa Panginoon. Pag nakikinig ka ngayon, nakikinig ka ng salita ng Diyos, nakikinig ka ng pangaral ng mga pastor, sinasausap ka ng Panginoon na ang relasyon mo dapat nasa Panginoon. Ang relasyon mo dapat nakasinto sa Panginoon. Tandaan niyo po, kapag kayo laging nakasinto sa Panginoon, tandaan niyo, mababago po ang buhay niyo. Katulad po na nangyari sa akin, bagamat hindi ko nga po inaasa na ganito, pero yung patuloy kong tinatanong ang Panginoon, Panginoon, bakit ako nandito? Hindi ito yung mga pangarap ko. Panginoon, bakit ako nandito? Bakit ako tinawag mo? Pero tingnan nyo, isang relasyon sa Panginoon na siya yung magpapakilala sa iyo. Basahin ko natin sa John 15, verse 15. Ang sabi po dito, hindi ko kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan. Kaibigan daw, hindi isang alipin. Inaari ka ng Panginoon, inaari kayo ng lahat ng Panginoon, kundi hindi isang alipin, kundi isang kaibigan. Sino may kaibigan sa kamay? Ang kaibigan po, mas halos parang kapatid mo na siya kasi araw-araw siya lang kasama mo. Parang magkasama na kayo kasi may relasyon na nga eh. Parang gano'n din sa Panginoon. Gano'n sa Panginoon, dapat lagi kang may relasyon. Dapat lagi kang nakasistro sa Kanya. Nung una po, tinawag ka ng Diyos. Pangalawa, tinawag ka para sa isang relasyon. Ang pangatlo po, tinawag ka para maglingkod. Nung naglilingkod ka sa Panginoon, grabe, iba na. Yung naglilingkod na talaga, hindi yung paano-ano lang, paatin-atin lang. Yung naglilingkod ka na talaga. Iba na yung nangyari sa kanyang buhay. Dahil nakilala ng Panginoon, tinawag siya, nagkaroon siya ng relasyon. Ngayon, at sa pangatlo, naglilingkod na siya. Nagkakaroon na siya ng, nagnanasa na siya na, Panginoon, gusto ko lang sumunod sa iyo. Gusto ko lang maglingkod sa iyo, Panginoon. May sarili siyang pusa. Pumupo siya na pumunta dito. Hindi na siya, sinusundo, tinite. Siya na siya pumupunta sa gawain ng Panginoon kasi naramdaman niyo na pagtawag sa kanya, sa kayong relasyon. Ano pa? Sabi, nagsasakripisyo. Nagsasakripisyo yung naglilingkod sa Panginoon kasi naranasan niya na kahit mahirap, kahit sabihin natin na magsasaing pa ako ngayon, kailangan ako na magulang ko ngayon, pero tingnan niyo, tinawag kayo ng Panginoon para sa isang relasyon, tinawag kayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Sinasakripisyo niya yung oras na para sa pamilya niyo, ginagawa niyo para lang sa inyo. Grabe pag nakakilala ka sa Panginoon, halos yung patay na langgam bubuhayin mo. Diba? Amen? Amen. Ako lang, grabe yung imagination ko nung nakilala kong Panginoon. Halos gusto kong pumunta sa gitna ng kalsada para pa-enjoy ng sasakyan. Parang nangangarap ako na ako lang makapangyarihan sa lahat. Ako na yung lingkod ng Panginoon. Amen? Ganon, dapat nagdanais kayo ng mas malalim pa. Ako hindi ko po inasahan na akong tatayo dito. Kasi, kulang nga po ako sa kulang sa ng Diyos. Pero, ang Diyos po yung nagsumasama sa akin. Ang Diyos yung bumabalot sa akin. Ang Diyos ang nagpapahid ng salita para sa inyo. Amen? Ano pa? Tinawag ka para sa isang relasyon, tinawag ka para sa isang paglilingkod, ngayon tinawag ka para para maging masaya ka.
Sino yung pumunta dito para sa ano lamang? Parang pumunta ako dito kasi nandito yung crush ko. Sino yung pumunta dito para sa crush niya lang? Pumunta ako dito kasi bago yung magtutok. Gwapo daw yun. Amen. Sino yung gwapo? Taas ang kamay. Daming gwapo. Gwapo tayo lahat. Amen. Gwapo na sila. Ano pa? Nag-i-enjoy ka? Grabe. Pagkat kumakantahan, one way, grabe yung hiyawan. Grabe yung hiyawan. Amen. May nahuli pa. Palagpakan natin ang Panginoon. Grabe. Grabe na yung paglilingkod mo. Kumbaga, in love pero sa Panginoon. Kumbaga, gusto mo ng pagkasalan ang Diyos. Panginoon, pakakasalan na kita ngayon. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pangalawa po, ito yung characteristic na pagiging alagad. Una-una po, ang isang alagad ng Diyos sumusunod sa kanyang salita. Amen. Basahin po natin sa John 8:31. John 8:31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ano sabi? Kung patuloy kayong susunod sa aral ng Panginoon, kayo'y sinasabi ng Diyos na kayo'y mga alagad ng Panginoon. Sino yung alagad? Walang nagtaas. Kanina marami nagtaas. Nung sumunod sa aral ng Panginoon, wala na nagtaas. Parang pahirap na. Kulang. Wala na nagtaas. Bakit? Wala na pagsunod. Wala na nagtaas kahit isa. Amen? Dapat sinusunod yung aral ng Panginoon. Dapat sinusunod natin kung ano yung utos ng Diyos. Amen? Ano yung utos ng Diyos? Marami. Huwag natin magitin. Huwag tayo maglalasing. Kung ano-ano pa man. Basta yung masama, yung gawa na naman. Amen? Ako po, nag-iinom din ako. Kaya lang, dahil nga gusto kong tawaging alagad ng Panginoon, tinanggal ko po yun. Dahil gusto kong magsumunod sa Panginoon, wala ko nagsabi sa akin na tanggalin niyo yung mga bisyo niyo para tawagin ng Panginoon. Kusa ko pong binaba yung mga bisyo niyo. Kusa ko rin pong binaba kung ano yung mga nasa akin. Kung ano yung, basta kung ano ang dala natin na pili natin pagmayabang, binaba ko po lahat yun. Ano pa po sabi sa pangalawa characteristic sa pagiging alagad? Number 2, loving person. Sa John 13, verse 35. Sabi dito, sa 34 muna, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigin kayo kung paano iniibig kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sino yung nag-iibigan? Nag-iibigan daw. Amen. Amen. Nag-iibigan ba? Amen. Salamat sa Panginoon dahil nag-iibigan kayo. Dapat ganito, nakikita yung pag-ibig natin sa Panginoon, nakikita yung mga bagay na dapat makita sa atin ng Diyos, yung pag-ibig. Nung tayo po, nung malatay sa Panginoon, ang iniisip lang natin, yung sarili natin. Yung iniisip natin, yung kapakanan ng ating buhay. Nung nakilala mo sa Panginoon dahil gusto mong magiging alagad, kumbaga, nagkaroon ka na ng pag-ibig. Ako noon, dati, ako lahat example ko kasi sarili kong karanasan. Ako noon dati, Christian ako, pero hindi ako nagnanasa na umibig ng kapwa ko. Hindi ako nagnanasa na ibigin ko ang mga kaaway ko. Hindi ko nagnanasa na ibigin ko kayo kasi sabi ko nun, ano ko nun, ang palisot ko nun, bakit ko naman kayo ibigin? Ipamilya ko nga, hindi ko na ibig minsan eh. Minsan nga, mahirap talaga umibig. Kasi anong pakialam ko sa inyo, may sarili kayong pamilya, maghanap kayo para umibig. Pero binago ng Diyos ang lahat ng iyon. Binago ng Panginoon yung sarili kong prinsipyo na ibigin ko lang ang sarili kong pamilya. Kaya po kami nandito, kaya nagpapayag sa inyo ng salita ng Diyos, dahil mahal na mahal namin kayo. Amen. Amen. Hindi kami magpapago dito sa unahan, hindi kami magpaus-paus dito, para sabihin namin sa inyo na mahal namin kayo, kaya inahanap namin yung mga kaluluwa na handang magmahal, handang magpamahal. Amen? Amen. Pangatlo po, karakteristik na pagiging alagad. Una-una, dapat po namumunga tayo ha. Dapat po namumunga.
dapat ang unang bunga po sa atin, yung pag-uugali. 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 Dapat yung mga attitude natin nagbabago. Dapat makita sa atin na magulang natin na itong anak ko naglilingkod sa Panginoon may pagbabago. Dapat lahat ng yun, nung dating nakilala na magulang mo sa iyo, dapat nagbabago yun. Dapat, iba yung pagtingin sa iyo ng magulang mo ngayon kaysa noon. Tingnan niyo yung mga sa Panginoon. Halimbawa, isang Kristiyano na galing sa simbahan, nanalangin, umiyak. Pag-uwi sa bahay, sabi ng nanay, dumating ka ba? Kalabaw ka? Dumating ka ba? Kamayo ka? Dumating ka ba? Pusa ka? Kulay na lang sabihin sa ng Panginoon, dumating ka bang hayop ka? Amen? Kasi nga, hindi nakikita yung pag-uugali natin, hindi nakikita na magulang natin na dapat dahil alam ng magulang mo, nag-aasin ka ng Bible study, dapat nakikita na magulang mo na may pagbabago ka. Pangalawa ganito po. Dapat maging kawangis mo ang Diyos. Makinig po kayo, makinig. Dapat maging kawangis mo ang Diyos. Amen. Sino gusto magiging Diyos? Dapat maging kawangis mo ang Diyos. Bakit? Ganito. Yung pinito ko nung una, nung pag-uwi mo, halos ng hayop lang sa inyo na. Ngayon, dahil naging kawangis mo ang Diyos, dahil naging kamukha mo ang Diyos, pag-uwi mo ganito ha, mag-aaway ang magulang mo. Nag-aaway mag-asawa. Magulang natin nag-aaway. Pagdating mo, naamoy pa lang yung amoy ng katawan mo, yung presensya ng amoy mo. Nung naamoy pa lang, yung dalawang mag-asawa nag-usap na. Ganito ha, makinig kayo. Tumigil kayo. Ay, tumigil ka na. Tumigil ka na, Han. Kasi andyan na yung Diyos. Sino yung Diyos? Diyos! Kawangis mo yung Diyos para ikaw na rin. Dapat ito yung nakikita sa atin. Dapat para Diyos na tayo. Amen? Pagdating mo sa bahay, dapat tumigil ka na, Han. Kasi andyan na yung Panginoon natin. Andyan na yung anak natin na parang Diyos. Nagbago ang buhay dahil sa salita ng Diyos. Amen? Dahil sa pagkikinig yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Parang pagkakatin ng Panginoon, pinagpapal ko ko. Kasi, dapat may gata kasi nga, nakakahiya sa magulang natin na nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero hindi naman nakikita sa inyo yung mga turo ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Nagbubulungan kayo Dapat makita sa atin na yung pagkilala mo sa Diyos, dapat makita sa inyo yung pagka-Diyos ng Panginoon. Kasi ang Diyos nagbibigay ng aral, tinutuloy ka ng Panginoon. Sino yung dati ditong kriminal? Yung dati may bisyo? Ayan, ngayon, kumusta? Okay naman. O palagpakan natin ng Panginoon dahil ganito, ako may sira ko doon yung parang pag dumating ka, tumitigil yung nag-aaway. Ganito, dati, nung sa Brudina House pa lang ako, ganito. Nung nakakilala ako sa Panginoon, nag-attend ako ng Bible study, tapos may dala akong Biblia. Marami kami sa Brudina House, mga 7 siguro kami. Dahil alam nila na nakakilala ko sa Panginoon, dati pag nag-iinuman, kampang nila ako kaharap nila ako. Nandiyan nila ako sa harap, nagkikipag-inuman din. Dahil nung nakilala ko yung Panginoon, na ano na nila, yung parang nire-reject na yung ano nila, yung parang alok na, Brad, inom ka muna. Dati tinatagin ngayon, parang binago ko na. Parang sige, ano kasi, kung ano ang ginagawa ko, hindi ako kumakain, mga ganun palusot. Nung time na nakilala na nila ako, nung time na nakita nila ako na, ay ano pala siya, Christian, gano'n. Ano pala siya, mga tuwag na sumusunod sa Panginoon. Ngayon, one time, umuwi ako sa bahay, nag-iinuman. Nagtaka na ako kasi, diretso na lang ako, hinayaan na lang ako ng makadaan. Dati nga, papatagayin ka muna. Ngayon, dahil kilala ka nila na lingkod ka ng Panginoon, parang
Ayan mo muna, wag mo na paingin kasi, ano yan, banal yan. Amen? Parang nakakatawa yan eh. Parang, inisip mo, parang iniinsulto ng mga to eh. Parang iniinsulto nyo ako ah. Pero, tama naman yung ano nila kasi, tama naman yung ano nila na, wag natin paingin yan kasi nagbagong buhay na yan, ano? Ganito pa sa trabaho. Yan, si Brad Gary, katrabaho ko. Sa amin, uso yung may mga cellphone. Alam natin yun, kung ano pinapanood natin doon. Dahil alam nila na Kristiyano ako, nasa ano yun eh, basta na parang storage. Pag dumating ako na parang pilitin ko yung cellphone, inuot nila ng diretsuhan. Ano, kasi ayaw nila na parang, ang katrabaho ko kasi, siyempre, na ano nyo, nasiran din. Parang ayaw nila na ipakita sa akin na nagkakasala sila. Amen? Parang ganun nga eh. Parang pinapakita nila na, ay huwag natin pakita dito kasi baka usga natin, baka sabi nito makasalanan tayo. Amen? Dapat yun ang makita sa atin ng Panginoon. Ano ba yung sunod? Marapit na po, pangatlo na po ako. Yung requirements ng pagiging alagad. Una po, dapat laging una ang Panginoon. Amen? Yung Lucas 14:26 na hindi maaaring alagad ko ang sinumang umiibig sa ama, sa ina, sa kapatid kong kaninuan. Hindi naman yung ibig sabihin na talikuran niyo yung magulang niyo, kundi mas unahin niyo yung Panginoon kaysa sa magulang mo. Tama na sundin natin ang magulang, pero tingnan mo yung yung nag-conflict na yung ano nyo na dapat, halimbawa, may gawain, tapos halimbawa, magulang mo kung saan kayo pupunta. Dahil Kristiyano ka, dahil alagad ka ng Panginoon, dahil inuuna man Diyos, dapat mas unahin natin ang gawain. Dapat mas unahin natin yung kaharian ng Diyos, kasi ito yung buhay natin. Ito yung buhay natin hanggang sa taas. Tingnan niyo po sa mga katabi niyo. Darating po ang araw na tayo po'y mamamatay, o kaya mag-rapture na, ayan po yung mga katabi niyo, sila po yung mga kasama na nyo yan sa taas. Pero yung magulang nyo dahil hindi Kristiyano, hindi nyo piling makasama yun. Ang makasama nyo lamang, yung naniniwala sa Diyos at yung nagbibigay lamang ng panahon sa Diyos. Ay makasama nyo, dapat nyo mahalin nyo na, dapat dahil hindi ka mahal yung mukha nila, dapat kahit hindi ka, kakit-akit yung mga mukha nila, dapat mo lang mahalin. Kasi pagdating sa langit, mahalin mo na yan, wala nang tumatawa sila eh. Parang sinasabi nila, paano yung mahalin yung katabing ko eh. Linitin na nila eh. Parang pangit ng mga katabing ko, ang itin sino magmamahal sa'yo. Pero dapat lang na mahalin mo siya. Amen? Kasi, yan din naman nagkasama mo pagdating sa langit. Pangalawa po, ito, ganito. Pangalawa, panghuli na po, paligdan ang lahat ng bagay sa buhay mo. Lucas 14, verse 33. Ang sabi po sa Lucas 14, 33, ang sabi po dito, ay ganito. Kaya hindi maaaring alagad ko ang sinumang kung hindi niya tatalisdan ang lahat sa kanyang buhay. Ano ito yung mga binabanggit? Sa inyong buhay. Meron ko eh. Meron to yung dapat mong talisdan sa inyong buhay. Unang-una, yung mga bagay na hindi naman pangangailangan natin, yung nakakasama sa kulusugan natin, tapos yung mga bagay na parang tayo na yung naghahari, parang pinapakita natin na ako ang sina. Ako dapat ang masunod. Dapat alitdan mo ang mga bagay na yon. Dapat ang Diyos dapat ang laging una. Ang Diyos dapat ang laging sundin. Sabi doon, talikdan ang lahat ng bagay. Ano ba yung mga bagay na sa atin? Bisyo daw. Ako hindi ko naman binanggit kasi alam ko eh. Alak. O, ayan, alak. Bisyo na, lahat na bisyo. Dapat yung mga bisyong yun, dapat yung mga bagay na nakakahadlang sa ating buhay, dapat talikuran natin to. Isuko natin sa Diyos ang buhay natin. Amen? Kasi,
kung lahat tayong masusunod, dapat ikaw na lang ang Diyos. Dapat ikaw na lang magiging Diyos para ikaw na masunod sa buhay mo. Amen? Amen. Dapat lagi ang Diyos talaga. Kasi pag dala-dala mo pa yung mga bagay na yan, dala niyo pa yung katamaran, pagpunta dito, katamaran, pagkikinig ng salita ng Diyos, katamaran sa kumbaga, parang nabumuring kayo pagkikinig. Pero salamat sa Panginoon kasi nakikinig kayo, tumatawa kayo, nakikita ko sa mukha nyo na nabibless kayo sa salita ko. Amen? Amen. Palagpagan natin ang Panginoon. Grabe! Mainit talaga. Amen? Ngayon, tinatanong ko kayo, sino yung mga naging alagad ng Panginoon? Sino gusto? Kung gusto yung magiging alagad ng Panginoon, yung mga binanggit natin, tandaan nyo lagi yun na sundin nyo lagi ang salita ng Diyos, mag-ibigan kayo, tapos dapat mamumura. Requirements yung dapat lagi una yung Diyos, tapos saligtan kung ano meron sa inyo. Tuloy tayo na.